Okay guys, mayroon tayong i-check dito na Samsung Wobble. Ito yung dual wash inverter, no? So, ang problema nito guys, nagji-jerk lang. Kumbaga, nag-a-attempt lang siya umikot, then stop, no? So, hindi siya nagtutuloy sa pag-iikot. Kumbaga, yung motor, jerking lang yung motor. So, pareho po, no? Wala siyang spin, wala rin siyang wash. So, nagji-jerk lang po yung washing machine. Attempt iikot, then hinto. Then, may attempt iikot, then hinto, no? So ito po ngayon ang referent natin guys, no. Nandito kami ngayon sa Imos, Cavite. So ito po yung nandito yung service team natin, no? So ngayon ang gagawin natin, ito tulad niyan guys, nilagay namin siya sa spin program, no, para makita natin kasi ang yun nga ang report ng customer sa atin na nagje-jerk lang, no. Kumbaga hindi siya nagtutuloy sa pag-spin, hindi rin nagtutuloy sa pag-wash. So yan. So, titingnan po natin siya, no? Hindi, ayan, nabangan natin. No? Nabangan natin siya kung iikot siya. No? Nilagay natin siya sa spin program. No? So, titingnan namin, humahatak naman yung pinaka-drain motor. No? So, yun. Yan. Ayan, kung mapansin nyo guys, hindi siya kita sa video, pero sasabihin ko na lang, no? Ayan, ang nakita namin ay nagji-jerk lang siya. Umikot siya konti. Then bumibitaw yung preno, no? So ayan guys, kung mapansin mo, hinatak namin yung preno dito doon sa likod. Pre-wheel naman siya, no? So ibig sabihin, wala siyang may nakakalang sa loob, no? Kasi ang ma-identify niyo yan guys pag ihatakin niyo yung preno sa ilalim, then ikotin niyo itong drum para makita niyo kung may nakakalang ba. So napansin natin guys, walang nakakalang, no? So yan. So nagalaw-galaw din natin tong portion na to, mukhang malambot na rin kasi yung suspension rod nito. No, yun. So, yan. Ibang issue naman yan pag malambot yung suspension rod. So, ayan. So, ang gagawin natin guys, mag-check tayo ngayon para malaman natin ang problema ng ating washing machine, no? Ayan. So, ngayon, ang unang check namin sa ganitong problema guys, yung kanyang hall sensor, no? So, ayan. Ayan, nandito po yon, nakalokit guys yung socket ng hall sensor sa taas, no, nandito. So, checkin natin guys kung good pa ba yung resistance ng ating hall sensor, no. So, mayroon na tayong video na inilabas nito. Hanapin nyo lang dyan sa mga videos namin kung paano i-check yung hall sensor, anong tamang resistance ng hall sensor ng Samsung Wobble, no. So, ayan, tinitest natin, no. So, mayroon tayong tamang reading na hinahanap dito para malaman natin kung good pa yung hall sensor, no? Pero, yan. So, ang hall sensor natin, siya po yung nagkocontrol ng speed ng motor. At saka doon sa pagbabalance ng karga, siya din nagkocontrol nun. Kung gaano kabigat yung laman ng ating washing machine, no? So, kapag sira ito, hindi iikot yung ating motor. Gagalaw lang siya ng konti, mag-jerk, din hihinto. So, yan. Titest natin guys, no? So hindi na tayo nakakuha ng tamang reading dito sa kanyang hall sensor, no? So ayan guys, oh. Wala na, malayo na yung mga reading na nare-read natin dito sa ating tester. So kung gusto niyo malaman yung tamang sukat ng ating hall sensor, panoorin niyo lang po. Nandiyan, meron tayong short videos diyan doon para sa hall sensor, no? Hanapin niyo na lang sa ating mga videos. Mayroon na kaming in-upload nito kung anong tamang reading ng hall sensor para hindi kayo maligaw. Ayan. So, ngayon, ang ginawa natin guys, pinahiga natin yung washing. Kakalasin natin yung hall sensor, no? So, ganito po, nandito po yung hall sensor sa motor. Nakakabit. So, ang gagawin natin, kakalasin natin yung motor, kakalasin din natin yung mga bracket nandito sa ilalim, no? So, yan. So, dito guys, sa problema ng ganitong washing machine, no? So marami na kaming troubleshoot nito, no? So ang iba kasi nagpa-findings kagad sila na board problem, no? Pero ang problema pala ay ang kanyang hall sensor, no? So yan. So yan, kinakalas lang ng kasama natin, no? Yung mga bracket dito para mapalitan natin yung hall sensor, no? So hindi naman kayo maliligaw guys kasi itong ating washing machine kapag nag-jerk yan, ang dahilan niyan dalawa lang. Either may nakakalang sa loob ng drum or faulty hall sensor na siya, no? Ayan. So ito, kinakalas natin, no? Ayan. So hindi na namin i-cut yung video, no, sa pagkakalas para makita nyo rin kung paano
magpalit nitong hall sensor. Ayan. So gamit lang kayo ng mga socket rings para makalas nyo itong motor, no? Kasi nandito po yung motor. Ayan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas about automatic washing machine. Hindi pa naubos yung mga videos natin, no? So ang goal natin, mailabas lahat ng problema ng ating mga washing machine. Para sa mga minor problem na kaya namang i-DIY, so pwede nyo nang i-DIY kung kayo po ay naka-encounter ng trouble sa inyong mga washing machine, no? So ayan. So ayan guys, no, binubuksan lang natin. Gumagamit lang tayo ng socket wrench dito. Ayan, pag natanggal na natin yung lock nito guys, hatakin natin yung motor, dandahan lang. Ayan. So, yan. Titingnan rin natin na ito guys, yung mga magnet dito, ayan, sa gilid, dapat hindi yan nakakalas, no? Yung mga magnet yan, dapat intact sa mga gilid-gilid na yan. Dapat hindi yan nakakalas, no? Ayan. So, ngayon, ini-next natin na tanggalin yung pinaka rotor, yung windings ng rotor para matanggal natin yung hall sensor. Ayan. So, sundan nyo lang yung video na ito guys para malaman nyo kung paano magpalit ng hall sensor, no? So, ang hall sensor naman guys, maraming nabibili. Mayroong sa mga washing machine supplier. So, sa online may nabibili din yan, no? Ayan. So, ang tip ko lang sa inyo guys, yung hall sensor natin, hindi mo siya ma-read ng maayos kung hindi siya nakakabit sa motor. So, dapat nakakabit siya ng motor para ma-read nyo yung reading na pinakita namin sa inyo doon sa video na nilabas namin, doon sa short videos na nilabas namin kung paano i-test yung hall sensor ng automatic washing machine. Ayan. So, ang gagawin lang natin guys, ito, kalasin natin. No, may mga bolts lang naman na nandito yan guys, no. So, ayan. So, ayan guys, nakalas na natin. Ang gagawin natin, tanggalin natin to yung socket ng wire, no, para makabit natin ng maayos yung hall sensor, no. So, yan. Ayan. So, common nang nangyayari ito guys sa mga Samsung Wobble, no, na nagji-jerk siya, hindi siya nagtutuloy sa paglalaba. Kumbaga, ikot lang konti, then hihinto, no, then mamaya ulit, ganoon na naman, ikot konti, then hihinto. Parang bitaw-bitaw yung kanyang pag-ikot, no. So, ang iba, nakakapag-findings na board problem, no. So, meron kami nitong sinervice na board problem daw ang problema. So, tumawag sa atin ng pasikan opinion yung ating customer. So, doon natin nalaman na ang problema ay sa kanyang sensor, no. So, ayan. So, ito na yun guys, no. So, papalitan po natin ito guys. Yan. So, ang gagawin natin, tanggalin natin to yung mga, may dalawang screw itong hall sensor natin guys. So, dandahanin nyo lang pagtanggal kasi minsan nababasag ito. No, dandahan lang. Din yung pagtanggal ng mga lock, dandahan lang. Kasi nababasag yan pag nasubrahan naman. Ayan. Ayan. So, tatanggalin lang natin guys. No? So, may mga clip na yan. Pag natanggal nyo ng dalawang screw, sungkitin nyo lang yung clip. No? May clip naman na dyan. Para lang matanggal yan at mapalitan. Ayan. Yan. So, ito na yun. So, ngayon, ito yung bago natin. No? Ayan. Papalitan natin to. Ayan. Sira na. Ayan. So, malamang yung winding sa loob ang problema nito. Ayan. So, ayos naman yung mga terminal. Wala namang siyang corrosion. Ayan. Ayan guys. So, ito guys, kakabit natin yung bago. Ayan. Ito yung luma, no? Palitan natin. Ayan. So, kakabit natin yung bago. So, imamount lang din natin siya, no? Same lang din sa pagkakalas natin. Para maibalik natin siya. So, hindi na namin to guys kinat yung video na ito para na lang makita nyo kung paano na magpalit ng hall sensor, no? Kasi kahit kayo naman, kaya nyo ito i-DIY. Ayan. So, meron pa kami mga na-encounter nito guys, no? Na nag-jerk din. Good yung hall sensor. Ang problema niya naman yung wire naman ng hall sensor ang nagka-problema. Kaya dapat ma-check nyo rin. Minsan yan, kinakagat. Minsan naputol, no? So, yan. So, babalik lang po natin guys. Ayan. So, i-mount lang natin, no? Kung ano natin tinanggal, ganun lang din yung pagbalik, no?
Yan. So, halos hindi naman tayo maliligaw dyan. Pero maganda, picturean nyo muna bago nyo kalasin kung kayo po ay nagdi-DIY lamang. Ayan. So, ibabalik na natin, no? Ayan. So, ilalak natin. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, Northshire Repair Shop. Or comment kayo dito sa aming mga videos, no? Or pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page na automatic washing machine tutorial, no? Sa amin din yon. Yung automatic washing tutorial, pwede nyo rin yon i-follow sa aming Facebook, no? Para makita nyo rin yung aming mga videos doon. So, ang videos namin na sa YouTube, nandun din yan sa aming Facebook, no? So, ayan. Yan. So, ayan. Naibalik na po natin, guys, no? Naibalik natin lahat, no? So, ang gagawin natin, guys, testingin natin. Ayan. So, nilagay na natin yung mga dapat ibalik para matesting na natin, guys, yung ating washing machine, no? Ayan. Ayan. So, huwag niyong kalimutan, guys, mag-subscribe or mag-like sa ating mga videos para updated kayo sa aming mga ina-upload na video, no? Kung kayo po ay bagong technician, marami po kayong matutunan dito sa aming mga videos. So, ayan, guys, pinatayo na natin. Titestingin na natin, no? So, ayan, naka-15, naka-spin program tayo. Antayin natin kung iikot na yung washing machine. Ayan, so antayin lang natin, guys, no? Dahil bababa pa yung oras nito hanggang 11, hanggang 10. Saka pa iikot. Ayan. So, ganun, guys, no? Ganun po ang pag-troubleshoot ng ating washing machine. Direct to the point na po tayo, no? So, ganun po ang ano natin. Kasi dahil master na natin yung mga washing machine, alam na natin kagad kung saan tayo kakapa pagdating ng trouble. Hindi na tayo nang kalas-kalas kung saan-saan pa. Ayan. So, yun kasi ang mahalaga, yung troubleshooting sa ating mga washing machine, dapat tama para hindi tayo mapahiya sa ating mga customer. Ayan. So, antayin lang natin, guys, yan nasa number 12. Ayan. Yan, mapansin nyo, guys, umikot na po siya, no? Ayan, dandahan na siya na umiikot. So, ayan, guys, umikot na po siya. Ayan. So, good na po, guys, yung washing machine natin. Nag-spin na siya, no? Ayan, no? Yan. So, hindi na siya nag-jerk, no? So, nagtuloy na siya sa pag-spin. Ayan. So, nasa 11, no? Spin siya. Ayan. So, yun. So, good na po siya, no? So, ganun lang, guys, no? Ang problema ay kanyang hall sensor. So, pag nag-jerk yan, ikot konti, stop, then ikot konti, stop. Yan, alam na, no? Na ang problema ay yung kanyang hall sensor ng motor, no? Yung hall sensor ng motor, yun po yung nagko-control ng speed ng motor. Ayan. Ayan. So, okay na po ito, guys, no? So, testing na natin siya. So, ilalagay na rin natin ito sa wash, no? Para makita rin natin kung magwawash din yung washing machine, no? So, ang spin niya maayos na. Wala na siyang problema. Umikot na siya ng tudo, no? So, yun. So, kadalasan, guys, ito yung sakit ng sa ganitong model na Samsung, no? Kung encounter nyo yan, alam na, papalitan nyo na yung hall sensor niyan. Ayan. So, yan, testingin na rin natin sa wash para sigurado, no? Makikita natin. So, ayan. Nasa wash mode na po ito. Ayan, umikot na. Okay, guys. Thank you. Bye-bye.